Meron siyang personal relationship sa Panginoon. Kaya ang lapit niya lang na tinatawagan yung tulong mula sa Panginoon na bigyan siya, sabi niya, give the command, di ba? Sabi niya, at i-lead sila doon sa katagumpayan. Kasi alam ni King David na hindi nila kayang i-push yung enemies pa, sabi niya, kung sa sarili lang nila, but only by the power of the Lord, na yung mga umaatake sa kanila, ay kaya nilang mapagtagumpayan. Sabi niya nga, hindi siya nagtatrust dun sa kanilang bow, hindi yung mga sword nila, hindi yung mga sarili nila ang magbibigay ng tagumpay sa kanila, kundi ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, you are the one who saved us from our enemies. At ang sabi niya, kapag ang nagligtas daw ang Panginoon, siya din yung magpapahiya doon sa enemies nila. Diba? Parang nung time na hinabol din yung mga Israelites noon, nung time ni Moses, hindi naman tao yung gumawa ng miracle para malunod yung mga kaaway nila, kundi ang Panginoon ang gumawa ng daan para lamunin ng dagat nung time na dumaan sila sa Red Sea, na pinart ng Panginoon yung Red Sea. So, kaya nung naranasan po nila na pinagtagumpay sila ng Panginoon, since sa verse 8, yun yung naging response nila, we praise you all day long. So, every time na may ginagawa ang Panginoon sa buhay po natin, He should be praised sa ating mga buhay. Araw-araw na talaga namang pinagtatagumpay tayo ng Panginoon, kailangan lang po natin siyang purihin. At sabi niya, hindi lang sa buong maghapon, kundi forever. Ibig sabihin, habang nabubuhay tayo, dahil nakikita natin may ginagawa ang Lord at nagbibigay siya ng tagumpay sa atin, nararapat lang na lagi natin siyang pasalamatan at purihin sa buhay po natin. So, yun lang po, and God bless.